Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ang balita ngayon. Breaking. US nagbabala sa mga bansang sumusuporta sa ICC. Nagbabala ang administrasyon ni US President Donald Trump na maaring masusing busisiin ang mga bansang patuloy na sumusuporta sa International Criminal Court habang tumatanggap ng tulong mula sa Estados Unidos. Ayon sa isang opisyal ng US Department, ito ang pahayag, countries that continue supporting the ICC while receiving US assistance are likely to come under increased scrutiny. Bahagi ito ng government-wide campaign ng Trump administration laban sa ICC. Plano rin ng Washington na hikayatin ang ibang mga bansa na kumalas sa korte at bawasan ang pinansyal at diplomatikong suporta rito. Tinawag ni US Secretary of State Marco Rubio ang ICC na intolerable threat to US sovereignty o isang hindi katanggap-tanggap na banta sa soberenya ng Estados Unidos. Oh, ganda. So, ano ang dating nito sa Pilipinas? Kasama ba ang Pilipinas sa sumusuporta sa sa ICC? Well, in terms of membership, wala naman tayo. So, hindi na tayo nagbibigay ng parang financial contribution. But, kahit hindi na tayo member, wala tayong binibigay na pera, grabe ang tulong na ibinibigay ng Philippine government sa ICC in terms of surrendering its citizens para itry o litisin ng ICC. Mas masahol pa yun. Kaya I don't know kung kasama ba ang Pilipinas sa bubusisihin ng US government dahil tumatanggap naman tayo as a country ng assistance sa US. Although hindi naman masyadong malaki kumpara sa other countries, at least tinutulungan nila tayo. So, talagang itong US na ito is parang mortal enemy niya ang ICC. Kasama sila ng Russia. Dito, itong Big Three. The Big Three superpowers nagkakaisa eh. US, Russia, China. Lahat sila hindi member sa ICC. Lahat sila galit sa ICC. Yan ang maganda. May common denominator sila na labanan ang ICC. Marami ng bansa unti-unti nang kumakalas sa ICC. Ang ICC naman, yung mga nabasa kong mga commentaries, ang trophy nila ngayon na para ma-justify ang kanilang existence, ang kanilang mga pundo, ay walang iba kundi si ating Tatay Digong. Kaya may nagtanong sa akin, kaibigan ko dito sa Mindanao, Sir, ano sa tingin mo? Makakauwi pa ba ng buhay si Tatay Digong? Naging honest lang ako. Sabi ko, mahirap na. Dahil ang trial sa ICC, aabot yan ng 10 years. So, 81 na si Tatay Digong ngayon. So, after 10 years, manalo siya sa kanyang kaso, 91. Buhay pa ba siya? Buhay pa ba kaya si Tatay Digong after 10 years? Yun ang problema. Kaya, alanganin ako. Kung tatagal pa ang kanyang buhay at
mag-undergo siya ng full trial. Ako, naniniwala ako na maa-acquit si Tatay Digong natin. Ang problema lang ngayon ay yung kanyang edad. Pag 80 plus ka na, marami na talagang diferensya sa katawan. Lalo na at ayun, napalayo siya sa pamilya. Kaya kung dito lang siya sa Davao, siguro baka abutin pa siya ng ganyang edad dahil pag alagaan mo lang talaga ang sarili mo, hahaba ang edad. Noong 2024, nagbakasyon ako kaming dalawang mag-asawa, nagbakasyon sa US. Ang exercise ko is jogging, walking, ganun. Then mamaya, early in the morning, may nasalubong akong may edad na talaga. Meron na siyang cane o tungkod. Istorya kami dahil parehas kami nag-exercise. Tinanong ko, "Sir, would you mind if I ask you, how old are you?" "I'm 96. Sabi niya, "Wow! How I wish I could reach that kind of age and still walk." 96. So, pwede. Basta alagaan lang natin ating sarili. Ang problema sa ating Tatay Digong, medyo malungkot ang buhay niya doon. Kaya, sana makita pa natin siyang buhay. Salamat dito sa US, Russia at China na nagkakaisa para labanan ang ICC. Kasi ang ICC, isang kangaroo court. Wala na akong kabilib-bilib sa kanila. Karamihan sa mga yung biases nila against black leaders and ngayon Asian leaders. Ayan na. Kaya lang mga westerners, wala naman silang ng mga westerners. Kaya sana magtagumpay ang US government para pahinain ng gusto ang impluwensya, ang financial support ng ICC. Yan tinatawag na Merisi Gaba. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig na Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ako sa balay sa tabangan na Mugiror, sa balay ni Bibi Jean Himanan, nga taga San Rafael, Purok 6, sakop sa Talakag Bukidnon. So muna ni ang itsura sa iyang atop nga pagapulihan karon. So natabangan siya og napulo ka yero nga diotso. Inaani na gid ang itsura sa iyang atop. Og mo na ni ang yero nga gitabang nga ilang iatop. Og karon mo na ni ang ilang pag-aatopan. O karon na to pa na gid ang ilang gipatindog nga balay nga kusina. Salamat sa Ginoo ug sa nagtabang sa sin karon makapatindog na gid mi sa among balay nga gaulanan na gyud. So pila na katuig ang inyong atop? 5 na ka tuig. 5 na katuig. So gaulanan na gyud. So mga dagko na gyud ang buslot. O dako na gyud. Og karon nga naman sa 5 katuig wala gyud mo nakapuli og atop. Tungod kay ang among paningkamot kulang ra gyud sa pagkaon. So naa na kay estudyante. Naa na. Pila ka buok imong anak? 4. 4 ka buok. So tanan na naga-eskwela. 3 pa ang gaeskwela.
Ang isa dili pa. Dili pa ang isa. So Salamat gyud sa Ginoo ug sa nagtabang sa sin. salamat kayo.